naman, galing naman kay Jupi or Hupi Giuliani. Ito yung kanyang comment, na kapag hindi mo na yan binaril, ikaw nalintikan sa amo mo. Sabihin, kasabwat ka. Kapatid, ano nang sagot natin? Parang talagang wala tayong alam pagka ganyan yung sagot natin. Please subscribe Kuya Isko Official. 5-9 dyan. Maraming nag-comment doon sa ating video tungkol doon sa security guard na nakabaril ngang magnanakaw at siya pa ang nakulong. So ang dami nag-comment, sarit-saring comment, bagkos yung iba may kwenta, yung iba wala, yung iba naman basta makapag-comment lang. So babasahin natin ngayon dito yung mga may mahalagang comment, no? Na kumbaga yun yung kanilang mga opinion. At syempre, sasagutin natin kung ano yung kanilang mga opinion. So dito sa napapansin ko mga kaibigan, mga kuya, talagang kung mga SG man itong mga nagko-comment, talagang makikita natin na marami talagang SG na talagang salat sa kaalaman or kulang sa kaalaman, kaya maraming napapahamak. Bagkos, sa ngayon naman ay tuloy-tuloy or pinaigting yung tamang training ng mga security para maiwasan yung mga pwedeng mangyari pag nasa duty na. Bagkos nga, wala pa rin pagbabago, mayroon pa rin kasing mga ka-5-9 natin na may mga hindi talaga dumaan sa tamang proseso ng training, kaya kulang or salat talaga sa kaalaman. Kaya ito yung mga comment na ito, na kung saan talagang hindi nila alam kung ano ang kanilang mga ginagawa kung sila man ay SG. At kung hindi man kayo SG, salamat sa panonood ninyo sa ating mga video na upload at comment dito sa ating video na ito. So ayan, so syempre, bago natin pagpatuloy, suportahan naman natin yung ating channel, Kuya Isko Official. Ayan, at yung ating isang channel, Guwapong Biyahero TV. At yung ating Facebook account na ito, Charles Francisco. Marami kayong mapapanood dyan. At syempre, kung gusto nyo ng kaalaman, marami kayong mapupulot dyan. Bagkos yung ating content dito ay halo-halo. Yun yung ating content dito. Si Kuya Isko po ay charity vlogger. Bagkos ito ngayon ay kung ano muna yung ating pwedeng ibigay sa inyong mga kaalaman, yun muna natin gagawin. Alright? So ito na. Mayroong comment dito sa ating video na ito na kung saan galing kay Ruel Villarojo. Ayan. Shout out sa'yo, Ruel Villarojo. Ayan. So ito yung comment niya doon sa ating video. At ang sabi niya, paano naman yan sir kung may baril ang magnanakaw tapos binaril ang guard? Anong masasabi natin? Sabihin lang natin nga ang guard tulog kasi nakapasok na eh. So ayan. Alright. So ito yung mga sinasabi natin. Kaya nga mayroong mga tinatawag na inspektor sa araw man yan o gabi sa duty ng mga security guard. Dahil sabi nga nila, walang security guard na hindi natutulog sa duty. So may mga policy yan. Bagkos bawal na bawal, pero hindi talaga maiwasan na mayroong mga natutulog. Or ang masakla pa doon, mayroong mga ka-5-9 na talaga intention na matulog or nakahiga talaga, nakahilata talaga. So sa mga inspektor, alam yan kung anong mga dapat gagawin. Kasi may mga violation tayo dyan na tinatawag. Meron kasing hindi intentional na idlip, na naka-idlip lang talaga. Pero sabi nga natin, ang security is dapat talaga pag naka-duty ka, naka-duty ka. Hindi ka dapat natutulog para hindi ka malusutan or maisahan ng mga kalaban. So, ito yung sagot dyan kapatid. Halimbawa, kung ikaw ay naka-duty, para hindi ka malusutan, huwag ka matulog. Duty ka, alerto ka dapat. So, lahat ng dapat nasa paligid mo, sabi nga sa 11 GOA, sa abot na ating pananaw is dapat nakikita mo kung ano yung mayroon dyan sa paligid mo at marunong kang mag-assist sa situation. Kung anong mayroon, yan pa ba ay okay ba or hindi, at dapat marunong ka rin magsita kung paano sitahin yung isang situation kung anumang mayroon. So ayan po ang sagot ko sa iyo, Ruel Villarojo. Shoutout sa iyo, salamat sa iyong comment. At ito naman galing naman kay Jupi or Hupi Giuliani. Yan, yun po yung kanyang pangalan, Hupi Giuliani. Shoutout sa iyo. Ito yung kanyang comment, na kapag hindi mo na yan binaril, ikaw nalintikan sa amo mo. Sabihin, kasabwat ka. Kapatid, ano nang sagot natin? Parang talagang wala tayong alam pagka ganyan yung sagot natin. Ayun mga security guard kasi, no? Tayong mga ka-5-9, binigyan tayo ng baril hindi para mamaril, no? Kumbaga, yan ay part ng ating uniform, part ng ating duty. Bagkos, meron siyang tinatawag nga, na katulad nga ng sabi ko nung unang video ko, na meron siyang tinatawag na
kung saan mo lang siya pwedeng gamitin. Hindi yung basta na lang nakakita ka ng nagnakaw is babarilin mo na lang kaagad. So hindi ka magiging kasabwat dahil ang situation, pag may mga ganyang situation is report lang ang kailangan dyan. So kailangan ay lahat ng security is marunong maggawa ng report kung ano dapat ang tamang report, yung tinatawag na 5 W's and 1 H's. Right? So yan yun. So hindi ka magiging kasabwat, basta report lang ang kailangan kung anong nangyari o paano nangyari. Yun ang ipapaliwanag mo. So hindi mo kailangang barilin kasi mapapahamak ka, kapatid. Depende uli sa situation para mas malinaw lang, kasi yung iba kung ano lang ang nabasa nila or ano napakinggan, yun lang gusto nilang sabihin. Right? Ito pa, may isa pang comment. Ito galing naman kay Muhatab Umar. Ayan, ito yung Muslim siguro, no? So ayan, yung comment niya is, kung ako sa kalagayan niya, kaysa ako mapahamak, buti pa siya na lang ang mapahamak. Pumasok ka na, sir, sa guard, hahaha. Mga kapatid, or Omar, no? Omar Muhatab, panoorin mo yung mga video ko para malaman mo kung sino ako. Yan, huwag lang isang video, kalkalin mo yung mga video sa YouTube, sa Facebook. Sa YouTube marami talaga. Tingnan mo kung sino ba si Kuya Isko Official para alam mo, no? So dito sa comment mo, kung sabi mo kaysa naman ikaw umapahamak, siya na lang. So depende sa situation. Mayroon kasing ganun tayong mindset na napakaliit lang, na kumbaga situation na kumbaga hindi naman kailangan mamaril ka na kaagad. Tama, napatay mo siya, mayroon ka pa rin problema kasi makukulong ka. Okay? So yan ang sagot sa iyo, Muhatab Umar. Kaya dapat alam mo yung dapat gawin kung kayo ay naka-duty. Okay? So ito naman galing kay Johnny Boy Lucerna or Johnny Boy Lacerna. Sabi niya, edi useless ang license kung ganun. Dapat pala kung may magnanakaw sa bahay mo, hayaan mo lang. Isti ka ba? Alright. Panoorin mo yung mga video para malaman mo kung sino si Kuya Isko Official. So sabi niya, useless ang license. Ang tanong ko rin sa'yo, ESG ka ba or Ka-5-9 ka ba? Para malaman mo lang ng basic, no? Hindi binigyan ng license ang mga security para mamaril. Yan, para saksak mo sa kokote mo. Hindi binigyan ng lisensya ang security para mamaril. Right? Siya ang firearms is may batas din yan, no? Kumbaga yan ay part lang ng duty or ng aming mga or sa mga uniform ng Ka-5-9. Hindi siya binigay para mamaril ka. Same sa pulis or sundalo yan. May mga rules of engagement yan. So pag ang pinag-usapan natin dito is magnanakaw, ha. So kaya lagi kong sinasabi, depende sa situation. So depende sa situation, no? So ibig sabihin, kung hindi mo lang kailangan barilin, huwag mong babarilin. Nakakita ka lang na magnanakaw, dinampot yung pinaliwanag ko na yan sa una kong TV, binaril ka agad ng gwardiya, ay di talo ka. So hindi ganun, may tamang situation doon. Kung gwardiya ka na, alam mo na yan. Okay? So mayroon pa ang isa dito, no? Kay Rodilito Makatabas. Ayan, Rodilito Makatabas, ito na yung comment mo, babasahin natin at sasagutin natin. Sir, hindi nyo masabi kung makawala ang magnanakaw, guard ang sisihin. Kung makabaril naman, guard din ang sisihin. Walang epekto ang teknik kung on the spot na. Agency ang dapat sisihin kung bakit nakulong ang guard. Kasi hindi nila pinagtanggol o tinulungan. Marami tuloy ang umaayaw mag-guard kasi sa situation niyan, matatakot na gumamit ng baril ang guard. Aabuso ang magnanakaw, useless ang baril. Alright? Talagang magulo yung isip ni Kuyang Rodilito Makatabas, no? Talagang siya, magulo yung kanyang isip tungkol sa situation. Kasi kung guard ka, sa situation na sinasabi mo, hindi ka pa pwede mag-guard kasi malabo rin yung pag-uutak mo. Or kung guard ka man, nag-training ka ba? Yun ang tanong ko sa'yo. Pero palibasa nga sa training talaga, hindi masyadong nalilinis din or nalilinaw din yung about legal aspect. Kung ano ba talaga ang mga dapat gawin, no? Kung ito ba ay labag sa kaso na or ano ba yung mga gagawin mo kung in case mayroong mga situation na katulad nga nitong pagnanakaw. So siyempre, ang sagot ko dito sa comment mo, kapatid, doon sa sinasabi mo na hindi nyo masabi kung
makawala ang nagnanakaw, guard ang sisihin. Depende sa situation nga, kapatid. Depende sa situation. Nasisisi lang ang gwardiya kung wala siyang ginawang aksyon. May nawala, may nanakawan, pero wala siyang ginawang aksyon. Doon nasisisi ang gwardiya. Pero kung may ginawa kang aksyon, kahit anong aksyon yan, pag-report man lang o nag-robbing ka, nakita mo, ni-report mo, hindi ka masisisi kasi ginawa mo yung trabaho mo. So yun ang punto. Gawin mo ang trabaho mo kung ano yung function mo doon sa duty mo. Yun ang totoo dyan. Tapos sabi niya, kung mamaril naman guard din ang sisihin. Depende pa rin sa situation. Kung namaril ka na wala sa lugar, talagang masisisi ka, hindi ka lang masisisi, makukulong ka pa. Okay, kaya dapat itatama natin sa lugar. Walang epekto ang teknik kapag on the spot na. Ay, patulog-tulog ka pagka ganun, di ba? Patulog-tulog ka. Kaya nga dapat sa mga security or ka-5-9 is alerto. Agency ang dapat sisihin kung bakit makulong ang guard. Bakit naman si agency sisihin? Si agency ay tamang kampanya natin o kumpanya natin. Bagkus depende kasi sa situation pa rin yan. Kaya nga depende sa situation pa rin yan kung tama pa ba yung mga pinagagawa natin. Minsan nga agency pa yung magpakulong sa'yo kung mali na yung ginagawa mo Oh, di ba? Kaya hindi sila ipagtatanggol ka nila kasi may mga abogado naman tayo kung nasa tama ang ginagawa natin. So ganun yun. Okay? So sabi pa niya dito kasi hindi nila pinagtatanggol o tinulungan. Marami tuloy ang umaayaw na guard kasi sa situation na yan natatakot na bumaril at numaril. Kaya nga tama lang din yun. Pag ang security guard, ang mindset niya is gustong mag-duty para mamaril o makabaril or gustong humawak ng baril, huwag ka na mag-security guard kasi nga mapapahama ka lang. Actually, meron tayong vlog niyan, yung mayroong mga guard na ayaw mag-duty pag walang baril. May vlog tayo niyan, panoorin nyo, nandyan lang sa vlog natin. So, para mas maintindihan nyo tungkol dyan kasi may mga guard na hindi nga nag-duty pag walang baril. Hindi mo ba alam na yung baril mas nakakapahamak pa, kapahamakan mo pa ang pupwedeng ambutin dyan. Alright, so yun yung sagot ko sa iyo Rodelito Makatabas. Yan, so kailangan utak kailangan dito, hindi yung basta ka na lang gagalaw o gagawa ng basta gusto mo, kasi may mga policy ito. Ito naman galing kay GC Dolor. Ang sabi naman ni GC Dolor, sa akin buddy, may magnanakaw. Nahuli ko ngayon, tumakbo, hinabol ko. Pagdating sa unahan, may kasama, binaril ako. Ngayon, ako ang patay. Paano ako makapag self-defense, diba? Kasi sa magnanakaw, hindi lang yan nag-iisa. May backup din ang mga yan. Ayan, tama ka dyan, kapatid. So, GC Dolor. Alright, so, ulit, depende sa situation. Okay, hinabol mo. Alright, hinabol mo. Walang baril ang magnanakaw Walang firearms. Yun yung pinag-usapan natin dito. Yung pinatay, yung napatay. Hinabol mo ngayon. Dapat alerto ka. Kaya nga security guard dapat alerto. Laging hindi nawawala sa story ng security guard yung salitang alerto. Kasi hahabol ka tapos tatanga-tanga ka. Talagang may masamang mangyari din sa'yo. Kung hahabol ka, depende sa situation. Titingnan mo yung situation. Okay? Ngayon, alam mo, pag may nakita ka na duda ka na binabaril ka na, ano pag gagawin mo kung may baril ka na rin naman? Di barilin mo. Yun yung situation na yun. Hindi yung hinahabol mo lang takbo ng tao, hinabulan mo ng baril. Palagay nyo, tama pa ba yan? Di ba? Hindi na yun tama. Okay, so makukulong ka na doon, kapatid. So, kung nakita mo na mayroong panganib sa buhay mo, doon ka na gagawa ng aksyon para ipagtanggol yung sarili mo. Okay? So, yun yung tama doon. So, papasok na sa self-defense. Alright? So, tama. Sabi niya, hindi yan nag-iisa. Yun nga, may backup naman talaga. Kaya, i-anticipate mo siya. Pag ikaw ay gumawa ng aksyon, kailangan isipin mo na hindi lang siya mag-iisa. Kaya nga dapat sa security, ulitin ko, mayroon tayong salitang alerto ka. Dapat saan ka man naroroon. So yan, nasagot ko na yung ating mga ibang comment mga kaibigan, mga kuya. So sana ay nakatulong, kaya mag-comment lang kayo. Sasagutin natin yan sa mga susunod nating upload video. So kailangan talaga sa security, mayroon kayong kaalaman
na matutunan or sapat na matutunan na halaman para ligtas kayo sa inyong mga duty kung saan man kayo naroroon. So, yan, maraming salamat sa mga nakapanood sa ating video at sana'y marami kayong matutunan dito sa ating mga upload video. At yung iba, nagko-comment, binabasa ko naman yan, nangingiti na lang ako. So, sa mga basher natin dyan, shoutout sa inyo. Sabi nga nila, basta may basher ka na, epektibo ka na. Okay, so maraming salamat. Muli, Kuya Isko Official and Guwapong Biyahero TV at yung ating channel na ito sa ating Facebook, Charles Francisco. So mabuhay po ang lahat. Shoutout po sa ating mga tagapanood at shoutout po sa Grand Canyon Security Agency at shoutout kay Sir Polo. Ayan, shoutout po sa inyo. So mabuhay ang lahat. Thank you very much. Handa niyang tulungan ang mga security guard. Siya si Guwapong